Commander ako, iba na sa isip ko eh. Yun, yes. Oo. Ang sanay tayo sa kahit anong laban, hindi natin tinutulungan yan. Huwag niyang hintayin may dumanak na dugo. Yan ang, kung nag-iisip siya, dapat isipin niya, galit ang tao. Galit ang muro na siya. Ang farm ngayon, majority, talagang galit ang tao. Actually, nung magbukas ang KCC Mall, ang imbis na mag-shopping lang sana ang mga tao dahil akala nila darating si BBM, nagsigawan doon ng malinaw na malinaw. Itong ginagawa is hindi ito para sa bayan. Baka maging presidente si Inday Sara nang wala sa oras. Dadagan Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-ani na tayo. So, yung season, it's the or should I say milyonaryo, sama-sama tayo, babago muli para maging milyonaryo. Alright, welcome back mga kabitan. Magandang buhay ho. Sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan pa rin po. At tayo naman po ay maglalahanda ng samut-saring impormasyon patungkol ho sa takbo ng politika sa ating bansa. At pag-uusapan yung mga bagay-bagay na may kinalaman sa ating buhay, mga kabalitaan. Matsalam din sa ating mga masugid na mga tagapanood, subscribers, 56,342 subscribers na ho tayo mga kabalitaan. Sana bago matapos ang 2025, aabot na ho tayo sa 100,000 subscribers mga kabalitaan. Sana matulungan niyo po ako na makuha yung target nating mga subscribers. At pasasalamatan din natin yung ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum sa inyong lahat. Saan mang lupalop ng ating mundo, basta may mga Pilipino ho, Luzon, Visayas at Mindanao, ang programang ito ay para ho sa inyo mga kabalitaan. Welcome ho sa ating palatuntunan na naman. Bueno. Ito po, may medyo balitang impormasyon, diskusyon na talagang tataas yung kilay nyo dito mga kabalitaan. Lalo na pag-uusapan natin ang alyansa para sa bagong Pilipinas. At natatandaan nyo po ba kagahapon yung ating balita na hindi pala yun ballot boxes ay yun pala yung transmission devices. Kasi nga nag-alala ho tayo na baka magkaroon ng dayaan dyan sa Mindanao dahil yun po yung target nga na makakuha ho ng solid vote ang ating alyansa para sa bagong Pilipinas. Pero watak-watak na ho at kakaunti na lang yung kanilang supporter ho dyan sa buong Mindanao. So ngayon, pagbibigyan ho natin at para ho tayo hindi mag-alala, ito pong ginagawa ho natin, pakikinggan ho natin tong naging pahayag ho ng COMELEC patungkol ho sa nakikita natin ng trending sa social media, yung hakutan. Yun pala yung transmission devices, not ballot boxes mga kabalitaan. So at least na-correct ko natin at pakinggan nyo po yung kanilang pagpapaliwanag dahil wala di umanong irregularidad ang COMELEC. Kumpirmadong pag-aari ng I1 Resources Joint Venture with Ardent Network Incorporated ang bahay sa Barangay Buhangin, Davao City kung saan nakita ang ilang satellite transmission devices. Ito ang paglilinaw ng Commission on Elections o COMELEC matapos mag-viral ang video at larawan ng aparatong gagamitin sa halalan sa Mayo. Paliwanag ng komisyon ang nasabing lugar ay isa sa staging hub ng kanilang transmission provider. Gayunman, sinabi ng COMELEC na wala silang nakikitang irregularidad sa pangyayaring ito. Wala ring kinalaman ng mga satellite transmission device sa automated counting machine o ACM, gayon din sa mga program sa pagbasa ng mga balota. Paalala ng COMELEC sa publiko, palaging i-verify ang impormasyon sa kanila para maiwasan ang kalituhan o maling impormasyon. Pero yung tanong ho natin dito mga kabitaan, ano bang klaseng transmission device yung Starlink? Yun ba ay para sa signal or yung magtra-transmit ho ng mga boto mula ho sa kanilang voting counting machine? So yun po yung tanong ho natin. Pero pag dumaan ho, mula ho sa voting counting machine ho, tapos dadaan sa Starlink, ita-transmit mga kabalitaan, nako, may ano ho tayo dyan, may pagtatanong ho tayo dyan mga kabalitaan. Pero yung transmission, kung signal lang yung pag-uusapan ng Starlink, walang problema ho yun.
Pero yung transmission nga na sinasabi ko ay mula ho sa voting counting machine ay sigurado mga kabalitaan. Malaking questionable ho yan sa ating taong bayan, lalo na ho tayo kabalitaan. Anyways, dito naman ho sa usaping pagdinig ho para sa mga nabahagyong buntot kamakailan lang na hindi sumipot sa hearing ni Senator Amy Marcos patungkol sa kanilang pagkidnap kay Tatay Digong Duterte. At ayon pa dito sa balita ngayon na ang DOJ, DFA, PNP ay di umano kabilang sa mga posibleng dumalo sa Senate probe versus Duterte arrest mga kabalitaan. Ito po ay sinasabi ng Malacanang ngayon. Ay gigisahin na naman ho ditong si Torre et al mga kabalitaan. Itong dapat gawin ho. Huwag maging balat sibuyas kasi. Wag mo kasing itago kung ano yung katotohanan. Kasi yung katotohanan po ay talagang mananaig, hindi ho yan. Hindi ho yan mawawala dahil ayon pa ni Gus Abilgas, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Yun po yung sabi ni Gus Abilgas mga kabalitaan. Maraming ebidensyang hawak-hawak ngayon si Senator Marcos patungkol ho sa mga alipores ni Bonget. At sa unang pagdinig ho, ay naku, nakikita ho natin yung kanang kalituhan. Sila yung nalilito sa mga sagoto nila dahil hindi ho magkakatugma. Paiba-iba. Sa inis ho ni Bonjing ni Boying, ay talagang pinapatahimik na yung kapatid niyang si John V. Crinolia aka Renz Verano na idadaan sa executive session na lang mga kabalitaan. Ito po, panoorin natin ang balita mula mismo sa UNTV. Magandang hapon, Nel. May natanggap na bang imbitasyon yung mga pinagdadalo sa pagdinig ng Senado sa Huwebes? Jude, wala pang natatanggap na impormasyon ng Presidential Communications Office kung may natanggap na ng formal na imbitasyon ng Office of the Executive Secretary ukol nga dito sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado na may kaugnayan sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, nagbigay na ng listahan ng tanggapan ni ES Lucas Bersamin sa mga maaaring dumalo sa pagdinig. Sa ngayon po ay according po sa office. Panoorin mo, pakinggan nyo po guys. Pag nagsasalita ho ito, hindi diretso, hindi spontaneous ho. Parang lutang siya na nag-iisip na, hindi ko lang alam talaga kung may direct ho itong nakukuha informasyon ho kay Bersamin o kay Bonget. Baka through channel lang ho sa kanilang kasamaan ho dyan, tapos hindi direct ang nakukuha niya. At ewan ko lang kung comprehension ito ay sabihin natin na sakto ho ba? Kasi parang magsasalita siya dito, parang siya lala rin mga kabalitan eh. Hindi mo maintindihan kung alam niyo ba yung mga sinasabi niya. At ang tanong din dito, ba't ho ba, ba't po ba yung Malacanang ay sila ho yung magbibigay ng mga pangalan kung sinong gusto lang padaluhin ho sa pagdinig na yan kay Senador Amy Marcos? Paano kung gugustuhin ni Senator Amy Marcos na itong si Juan de la Cruz papuntahin dito? Kailangan pa ba ng permeso ng Malacanang? Kailangan pa ba silang magpaalam dyan sa Malacanang? Para ano pa ba? Para i-briefing? Para gawa ng script? Para turuan, magsinungaling mga kabalitaan? Umod kayo ng kasinungalingan dyan sa Malacanang, napakahirap nyo. Hindi nyo ginalang yung batas, ay kayo pa gagawin nyo pang ob-ob ang taong bayan na sa ginagawa nyo, kayo naman talagang makikita ang inyong katangahan dyan sa Malacanang mga kabalitaan. Office po ni ES, as we speak, hindi pa po ako nabibigyan ng anumang detail kung nakatanggap na po sila ng invitation. Hindi pa daw siya nabibigyan ng detail daw kung nakatanggap ng imbitasyon. Ba't hindi mo alamin? Ikaw mismo magtanong, hindi yung maghihintay ka para mabibigyan. Ikaw yung press briefer ho dyan. Ikaw yung tagapag-sinungaling, tagapagsalita ng Malacanang. Ba't hihintayin mo pa ba? Dapat given ho yan, i-anticipate mo na malamang ito yung itatanong sa media sa iyo at least handa ka anytime. O tingnan mo, nakakaganon pa nakadilat pa yung mata mo. Hindi mo alam kung anong isasagot mo dito eh. Tama po ho ba yun? Dapat laging handa. Hindi yung pagtanong sa kapag basta sabihin, sa ngayon, hindi ko pa, kasi hindi pa ako nabibigyan ng detalye. Hindi, dapat alam mo yung mga current events. Alam mo yung mga pangyayari, lalo na itong usapin kay Tatay Digong Duterte, dapat paghahandaan mo.
Di po ba? Dito laging supply itong babaeng to mga kabataan. Hindi bagay magiging undersecretary ho ng Presidential Communication Office. Pero so dapat sa invitation nakalagay po sana kung sino yung mga tao na iimbitahan. Dapat nakalagay na po sana kung sino mga taong iimbitahin. Hindi ka pa nga nakatanggap ng detalye mula kay Bersamin. Tapos sasabihin mo na lang ng ganun-ganun. Naku po. Ang hirap talaga eh. Paliko-liko rin ito magsalita itong aw-aw na to. Pero nagbigay na po ng listahan ang Office of the Executive Secretary, yung maaaring dumalo po sa nasabing hearing. Di ba? Kita niyo mga kabaitaan, nagbibigay ng listahan kung sino yung maaaring dumalo. So meaning, may control ho yung Malacanang kung sinong gusto nang papuntahin diyan sa pagdinig. Paano kung ang gusto nga ni Amy Marcos, ibang tao? Yun ang sabi ko kanina, papuntahin pa ba dyan sa Malacanang? Magpapaalam pa ba sa inyo dyan? Grabe naman yung pagkaabuso nyo sa kapangyarihan dyan sa Malacanang. Hindi talaga kayo, no? Ubod kayo ng kabangagan talaga. Kabilang sa posibleng dumalo sa pagdinig ay sina Justice Secretary Crispin Remulla, Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon, Chief State Counsel Dennis Arvin Chan, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Philippine Center on Transnational Crime Executive Director Anthony Alcantara. Kasama rin sina Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil, PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III, Department of Migrant Workers Secretary Hans Kapdak, Special Envoy Marcus Lacanilao at iba pa. Ayon kay Yusek Castro, ang desisyon na ito ng tanggapan ni E.S. Bersamin ay bilang pagrespeto kay Senate President Francis Chis Escudero. Kung nagkausap man po sila ni Senate President Chis Escudero, binigyan din po natin ng pagrespeto ang kanyang hiling. Kaya ibig sabihin ba hindi nyo ginagalang si Amy Marcos? Yun ang hiling niya din eh. So hindi nyo pinapakinggan yung kapatid ng presidente. Doon kayo nakikinig sa kalyado yung si Boy Kilay. At kunwari daw, nakikiusap si Boy Kilay mga kabaitaan. Alam na ho natin yung pinag-uusapan dyan eh. At alam na ho natin kung sinong pinapaboran ninyo dyan. Hindi po ba? Huwag nyo lang utuin, huwag nyo lang lukuhin yung taong bayan. Ikaw mismo, ubod ka talaga ng kasinungalingan ha. Itong si Aw Castro mga kabaitaan. Kahit gaano ko, tinititigan ko talaga yung pagmumukan nito, makikita talaga yung katrayduran eh. Ito talaga yung ma-describe ko sa kanya. Ito yung description ko sa kanya eh. Isang traidor at hindi mapagkakatiwalaan na mangga rin to mga kabalitaan. Itong si Taklesa, bungangerang abogada kuno na aw-aw at atakdog ni Bunget. Provided of course, ito hindi naman din tatalakay sa executive privilege na mga issues. Samantala wala namang nakikitang dahilan ng Malacanang upang magsumbong sa Estados Unidos si Senator Ronald Bato de la Rosa para panagutin ang may-ari ng eroplanong sinakyan ng dating Pangulo papuntang The Hague, Netherlands. Para sa inyo, walang rason, walang dahilan. Sa kampo ni Bato de la Rosa may dahilan. Kasi ginamit nyo ngayon, tingnan nyo. Bukas makalawa, may kakanta dyan na ito yung mga pinag-uutos nyo sa kanila. Unti-unti na malalaman yung katotohanan mga kabitan. Kaya humanda ho kayo dahil mga taong bayan talaga ang maniningil ho dyan sa inyo sa Malacanang kabalitaan. Speaking of maniningil mga kabalitan, alam nyo po ba ay sinuspende ho yung kanilang rally dyan sa Cotabato sa Mindanao. Ang sobrang kayabangan nitong si Bungit, ang kabangagan, patalon-talon pa sa ibang lugar, nakapokus lang ho sila sa NCR sa buong Luzon at ayaw ho talaga nilang bumisita dyan sa Mindanao, lalo na sa Visayas, pinilang ho. Dahil alam ho nila na talagang kukuyugin ho sila dyan sa Mindanao. Marami na hong galit na MNLF at ito'y binabalaan si Bungit na pagkapag hindi nyo maayos yung problema nyo ay nako, baka dadanak ang pulang tubig. Wag nyong hintayin, dadanak ang pulang tubig. May maliligo dyan. At binabalaan din ito mga kabalitaan na binigyan na kayo ng pagkakataon mabura yung negatibong pananaw ho sa mga tao laban ho sa inyo Bungit. Huwag mong hayaan na babalik na naman sa darating na may henerasyon na ganun ho kayo. Magnanakaw, ganid, at kung ano-ano pa. Nasa record ho yan, nasa Guinness record ho yan mga kabalitaan. Di po ba? At isang commander ng MNLF ay talagang nagpapahiwatig. Ayon pa niya dito, natakot ho si Bungit. Natakot, hindi tumuloy, hindi pumunta ng Cotabato, malamang guilty ho. Ikaw pa naman, sobrang napakaayos na ho yung Mindanao. Wala na hong giyera, laban ho sa mga kapwa Muslim. Maayos ng MNLF, maayos ng MILF, at kung ano-ano pa dyan. Ngayon,
Parang binago na naman at gusto pang guluhin ang Mindanao, mga kabalitaan. Itong isang commander ng MNLF ay may babalaho dito. At sila ay galit ho sa ginawa nila o sa ginawa ni Bungit sa ating Pangulong Duterte at yung sa kanilang kagustuhan na sana hindi na magkakaroon ng ganyang problema. Ito talagang si Bungit, wala sa katinuan, sobra pa sa bangag yung mga alipuris niya ay nakikinig din. Wala na nga boses, ginawa pa siyang bobo, ginawa pa siyang tanga sa kanyang mga alipuris at talagang nagpakatanga talaga itong si Bungit, literal na nagpakatanga, mga kabalitaan. Panoorin natin itong isang leader ng MNLF. Sir, ito pa sir, kung sakali mangyari itong mga dayaan, sir, ano yung mga ipapangako po natin? Ako, pas tinanong mo ako, sir, kasi dyan, commander ako, iba na sa isip ko eh. Oo. Ang sanay tayo sa kahit anong laban, hindi natin inuurungan yan. So, kung tatanungin mo ako kung ano ang dapat natin gawin as a commander, sanay tayo na makipagdigmaan. Dapat ba may mananagot or yung walang dadanak na dugo or kailangan pagpanagutin yung mga andyan sa yan ang iwasan ng Marcos administration. Na wag niyang hintayin may dumanak na dugo. Yan ang kung nag-iisip siya, dapat isipin niya ang mga pwedeng mangyari. Kasi kung ako ang tatanungin mo, doon sa nararamdaman ng tao, galit ang tao. Galit ang muro na sila. So, yun ang mga tao. Nakapusyal ka doon sa Kinatuwata ito? Oo. Si Kinatuwata ito? So, kasama ka doon? Kinsang buko si Kinatuwata ito? Ano sila Miswari group sila Okay, Miswari. Laging kami yung tatlo kasi yung faction ng Moro National Liberation Front. May Miswari. So ibig sabihin pala, may mga vlogger din pala, mga kawitan, na may mga kamag-anak na miyembro ho ng MNLF dyan sa bahay ni Tatay Digong, yung mga nakabantay ho dyan. So hindi basta-basta palang nagbabantay. May mga connection pala ito ng MNLF group at MILF. Kaya siguro si Tory bumahag yung buntot at naging pisot, mga kabalitaan. Sabi pa nila, Tory pisot. Tory pisot. Sino ba nagpapauso ng pisot? Parang si Jun yata Jun Amines. Tory pisot. Di ba? So kaya siguro bumahag yung buntot. Ay natatakot, baka may intel na, boss, Tory, huwag kang pumunta dyan. May mga MNLF at MILF o dyang sibilyan. Baka bigla ka lang birahin, hindi natin alam kung sinong bibira sa'yo. Sayang yung matatanggap mong reward mula ho sa gobyerno. Baka ganun. Kaya siguro, nung A1 information na natanggap po ni Mayor Basti Duterte na lulusubin daw, sasalakayin yung pamamahay ni Tatay Digong Duterte dito, ay hindi natuloy dahil siguro isa na rin yun sa intel report na natanggap po ng CIDG at direktang sinabi siguro Tory pisot, mga kabaitaan. Ito lang po yung opinion ko po Wala akong sinasabing gano'n na confirm, pero opinion ko lang at based lang sa ating nababasa sa sitwasyon dyan, mga kabalitaan. May SEMA at itong pangatlo, yung kay Panduma Sani. Pero nagkakaisa kami. Kahit na iba't ibang faction, itong tatlong faction na to, nagkakaisa kami. Nakatapit to ba sir yung bago mo po ngayon na si Abdul Rauf? Kaibigan natin si Abdul Rauf Makatuwa dahil mga kasama din natin silang mga commander. Even the Chief Minister ay malapit sa loob namin mga taga-Marawi. So, actually, isa din akong politician sa Lanao. So, magkakakilala kami. Hindi ba nakatapik to sir? Kasi si BBM po yung nag-appoint po sa kanya. Ang nangyayari kasi dyan, sir, itong ginawa ni Abdul Rauf Makatuwa na pag-ikit kay President Marcos, may dahilan ito. Hindi natin alam kung ano ang kanyang personal reasons. Pero ang ang BARM ngayon, majority, talagang galit ang tao. Actually, nung magbukas ang KCC Mall, ang imbis na mag-shopping lang sana ang mga tao, dahil akala nila darating si BBM, nagsigawan doon ng Duterte. Kaya hindi ko nga alam kung saan humuhugot itong mga taong to ng kakapalan ng mukha. Hindi nararamdaman yung sigaw ng tao. Pilit pa rin nila nililiko yung isip ng tao. Dahil
reality naman, malinaw na malinaw, itong ginagawa is hindi ito para sa bayan. Opinion mo sir, kung bakit po hindi po nakarating si BBM doon sa Cotabato City? Malay ko, natakot guro. Alam mo naman ang presidente, may mga intelligence yan. Baka may nakapagsumbong sa kanya, huwag kang pumunta dyan. Baka maging presidente si Inday Sara nang wala sa oras. Yun, no? Maraming salamat sir. Kayo, may mga... So yun po mga kabaitan, ay talagang nakakatakot po talaga. Pag si Bungit ay pupunta ng Cotabato, talagang bukas makalaw or kinabukasan magiging presidente na si Sara Duterte. At dyan sila kinakabahan mga kabaitan. Baka maun siya may yung kanilang mga plano laban ho sa mga Duterte mga kabaitan. Mantakin nyo po, isang commander ho ng MNLF ay nagsasabi ho dito na karamihan, lahat talagang nasa BARM, na nasasakop sa BARM mga kabaitan, ay galit ho, galit talaga, literal na galit ho kay Bungit mga kabalitaan. Sabi pa dito, saan niya ba nakuha yung kakapalan ng mukha ho ng administrasyong ito? Bakit ba hindi ho talaga sila nahihiya? At sigaw ng taong bayan, Duterte pa rin, bakit hindi ho nila pinapakinggan? At lagi ho pa rin silang habol ng habol sa mga Duterte. Lalo na ho yung mga young guns dyan sa House of Retaliation. Sobrang napakayabang yung mga hinampak na yan. Delikado pag nasampulan ho yan dyan sila mga kabalitaan, siguro magtatago yan sa saya ni FLM mga kabalitaan. Sila lahat dyan. Delikado yung ginagawa ng mga young guns mga kabalitaan dahil buong Mindanao halos yung kanilang hindi lang si Sara, hindi lang mga Duterte, yung kanilang kalaban ho ngayon mga kapatid nating Muslim. Alam niyo po ba yung mga kapatid nating Muslim mga kabalitaan, sila po talaga ay kung kaibigan mo, totoong kaibigan ho yan. Pag sila'y tinalidor nyo, talagang masamang magalito itong mga kapatid nating Muslim mga kabalitaan. Nakakatakot ho yan. Ganun ho, mabait ho yung Muslim pag totoo ka sa kanila, pero pag masama yung balak mo sa kanila, pag traidor ka sa tingin nila, huwag ka nang umasa, may kalalagyan ka talaga mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po itong ating video presentation ngayon, abang-abangan ho natin mga kabalitaan ang pagdinig sa susunod, April 10 yata yun, if I'm not mistaken. So babantayan ho natin yan kung ano magiging ganap po mga kabalitaan. At dito na ho tayo makakaiganti, talagang sasabunin nito. Talagang pabubulain yung bibig nito ni Diwata sa ating Senadora Amy Marcos mga kabalitaan. Kaya huwag kalimutan, tuloy lamang ho sa panonood at panatiling tumutok dito sa ating munting bahay, ang Danagan Balita Reaction Video. At pakiusap ko po, sana makaabot na ho tayo ng 100,000 subscribers bago ho matapos ang taong 2025. Para ho ito sa inyo mga kabaitan, hindi ho para sa akin. Sabay-sabay ho tayong makipaglaban ho ngayon sa ating kasalukuyang administrasyon sa pamamagitan ng paglalahad ng totoong impormasyon at tayo'y tumutuhid sa mga binabaluktot na mga impormasyon mula ho sa mga bangag vloggers at kung nino man nakakampi sa kanila kabalitaan. At of course, huwag kalimutan pindutin ang notification bell and then paliguan ng maraming likes and buhusan ng maraming komento, reaction, opinion at i-share nyo rin po itong ating munting bahay. Then, diretso lang sa panonood hanggang matapos, huwag na pong skip yung ads mga kabalitaan. At pasasalamatan muna natin yung ating mga masugid na taga-banood, lalo na ho sa ating mga kapatid na Muslim around the world. Assalamualaikum sa inyo lahat. Masalam. And of course, kay Mami Rose, Daddy Berting, Tobias family dyan sa Cebu City, Boss Toby. And of course, ang ating mga moderators, silent viewers, at hindi natin talaga makakalimutan lagi yung ating mga sinasaluduhan, yung ating mga bagong bayani ng bansa, overseas Filipino workers. Kami po ay saludo sa inyong kabayanihan. At 56,342, maraming salamat. Kaya kung may magpapaalam na, kita-kits tayo mamaya sa susunod mga oras. Dito lamang ho sa inyong munting bahay, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga lupalop nating mundo na may mga Pilipino, ang bahay na ito ay para sa inyo. To God be the glory. Mwah! Chip! Mwah! Peace out!